Tito Densyo Love Stories presents The Doctor's Sweet Revenge, written by Cold Precious. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Lubos na kalagayahan ang nararamdaman ni Francesca habang kinakantahan siya ng kanyang lola. Kasi hindi nito nakalimutan ang isa sa pinakamahalagang araw sa buhay niya. Pero hindi niya maiwasan na makaramdam ng lungkot na hindi bumisita ang kanyang ina. Sa edad na 13 taong gulang ay namulat na si Francesca na ang kanyang lola na lang ang meron siya kasi ang tunay niyang ina ay inabando na siya kaya malaki ang pasasalamat niya na ni minsan ay hindi siya pinabayaan ng kanyang lola. Pero hindi niya maiwasan na magtanim ng sama ng loob sa kanyang tunay na ina. Ni minsan ay hindi siya nito binisita. Nakilala lang niya ito dahil sa mga kwento ng kanyang lola at ipinangaral sa kanya na huwag magtanim ng sama ng loob dito. Apo, bakit tulala ka na naman? Dapat masaya ka dahil birthday mo ngayon. Hindi nagmumukmuk ka dyan. Magiliw na sambit ng kanyang lola habang marahan na tinatapik-tapik ang kanyang balikat. Dapat po ba maging masaya ako sa araw na iniwan niya ako? Malamig na sambit ni Francesca pero bakas sa kanyang mga mata ang matinding puot at sama ng loob. Apo, huwag mong sabihin yan. May dahilan ng iyong ina kaya lumayo siya sa atin. Mahinahon ng sambit ng kanyang lola habang marahan na hinahaplos ang buhok niya. Ang tanging alam ko lang pong dahilan na hindi niya kaya yung responsibilidad kaya tinakbuhan niya ako. Wala siyang kwentang ina. Mariin na sambit ni Francesca habang nakakuyom ang kanyang kamao. Biglang napasapo na lang si Francesca sa kanyang pisngi nang makatikim siya ng malakas na sampal galing sa kanyang lola. Hindi kita pinalaking bastos! Kahit ano mang kasalanan niya, ina mo pa rin siya at sa kanya ka nang galing! Napaluha na lang si Francesca sa tinura ng kanyang lola at ramdam niya ang paninikit ng kanyang dibdib dahil sa pinaghalong lungkot at galit. Kahit kailan lola, hindi siya naging ina sa akin. Hindi ko nga siya nakita sa personal eh. Naging buhay lang siya dahil sa litrato na pinapakita niyo. Kaya minsan tinuturing ko na siyang patay na. Pinabayaan niya ako lola. Pinabayaan niya ako. Kahit ano mang dahilan niya, iniwan niya pa rin ako. Napabuntong hininga na lang si Lola Susana at marahang niyakap ang kanyang apo para kahit papaano ay mabawasan ang lungkot nito. Ano po bang mali sa akin, Lola? Bakit niya ako iniwan? Anak niya ako, di ba? Matapos niya akong ipinanganak ay iiwanan niya na lang ako? Para lang siyang tumae na hindi man lang nag-flash. Malakas na humagulhol si Francesca sa bisig ng kanyang lola. Unti-unting nadudurog ang kanyang puso sa tuwing naaalala ang kanyang mga nakalipas na kaarawan na wala ang kanyang ina. Dahil roon ay mas lalong tumindi ang kanyang pagkamuhi rito. Nandito naman si Lola Apo. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwanan. Mahal na mahal ka ni Lola. Palagi mo yan tatandaan ha. Puno ng emosyon na sambit na marahan na hinalikan ng noo ni Francesca. Marahan na pinunasan ng kanyang lola ang kanyang pisngi na puno ng luha at uhog. Ano ba yan? Tama na nga yan. Kumain na tayo. Birthday mo ngayon, apoy. Dapat masaya ka at kumain ng marami. Ipinagluto pa naman kita ng paborito mo. Malakas na bumuntong hininga si Francesca para pakalmahin ang sarili. Marahan siyang umpo sa bangko at bumungad sa kanya ang mga samot-saring putahe na nakahilera sa mesa. Napalingon siya sa kanyang lola na may dalang chocolate cake
kung saan nakalagay roon ang kanyang pangalan at may nakasinding kandila. Make a wish, apo. Masayang sambit nito. Marahan na huminga ng malalim si Francesca at ipinikit ang kanyang mga mata para ibulong ang kanyang mga kahilingan. Sa kamalakas na hinipan ng kandila na siyang kinatalsik ng chocolate icing sa mukha ni Lola. Napahagikik na lang siya habang nakatingin sa hindi maipintang mukha ng Lola na punong-puno ng chocolate sa mukha. Ganyanan pala ha! Napatili na lang si Francesca nang habulin siya ng kanyang Lola para lagyan rin ng icing sa mukha. Biglang napatigil ito nang makitang napaupo ang kanyang Lola sa bangko habang nakahawak sa dibdib nito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa sobrang kaba at nilapitan agad ito. Lola, ano nangyari? May masakit po ba? Puno ng pag-aalalang sambit nito. It's a prank! Malakas na napatili si Francesca nang pahiran siya ng kanyang Lola ng chocolate icing sa muka. Lola naman eh! Napanguso na lang siya na tinawanan lang siya ng kanyang Lola. Ang ganda talaga ng apo ko! Pang beauty queen! Nakangising sambit pa nito habang mapang-asar na nakatingin sa kanyang mukha na punong-puno ng tsokolate. Mas lalong humaba ang nguso ni Francesca sa panunodyo ng kanyang Lola. Si Lola talaga! Makaganti nga! Ginuhitan niya rin ng chocolate ang mukha ng kanyang Lola nang siyang ikinanguso nito. Napahalakak na lang si Francesca nang habang napatingin sa mukha nitong nagmistulang kahawig na niya si Hello Kitty. Napakapit na lang siya sa kanyang dibdib habang patuloy sa pagtawa. Biglang natigilan si Francesca sa pagtawa nang tumikim ang kanyang Lola. Napalunok na lang siya nang bigla itong magseryoso. Alam kong masama ang loob mo, apo, lalo na sa mama mo. Oo, hindi siya naging perpektong ina, pero hindi pa rin tama na hindi mo siya respetuhin. Tandaan mo, siya pa rin ang ina mo. Ang taong yun ay nagluwal sa'yo kaya nabubuhay ka sa mundo. Pero Lola, marahang hinawakan ng kanyang Lola ang kanyang palad at mariin na tumitig sa mga mata niya. Apo, masamang mabuhay na may galit ka sa iyong puso. Mabigat yan sa pakiramdam. Huwag mong hayaan na ang galit ang manalaytay sa puso mo, apo. Napabuntong hininga na lang si Francesca sa tinuran ng kanyang Lola. Sino naman po ang hindi magagalit sa taong iniwan ako simulat sa Paul? Mga panahon na kailangan ko ng kalingay, wala siya. Noon, mga panahon na gusto ko magsabi ng problema pero hindi ko magawa dahil iniwan niya ako. Kinalimutan niya na may anak siya. Kinalimutan niya ako, La. Napaluha na lang si Francesca dahil sa sobrang kalungkutan. Baka sa inosente nitong muka ang pangungulila sa kalinga at pagmamahal ng kanyang ina. Kahit nasa tabi niya palagi ang kanyang Lola ay hinahanap niya pa rin ang presensya ng taong nagluwal sa kanya kahit na inabandona na siya nito. Napakagatlabi na lang si Lola Susana habang napatingin sa kanyang apo na lubos na nasasaktan. Marahan niya itong niyakap ng mahigpit para patahanin. Ramdam ko ang matindi mong galit, apo. Pero huwag mong gamitin ang galit na yan sa kasamaan. Sa halip, gamitin mo yan para magtagumpay at makatulong ka sa kapwa. 'Di ba, pangarap mo maging doktor, apo? Maging doktor ka. Gawin mo ang lahat para tuparin yon. At ako ang pinakamasayang tao kapag narating mo yan. Mahal na mahal ka ni Lola, ha? Kapwang natigilan ang dalawa dahil sa malakas na katok. Nagkukumahog na tumayo si Lola Susana para buksan ang pinto. Dahil halos gibain ng taong kumakatok ang pinto. Sumilip muna siya sa bintana bago pagbuksan ito ng pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pamilyar na figura ng tao. Bigla siyang namutla dahil armado ito. Lihim siyang huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili at marahan na nilapitan ng kanyang apo. Apo, magluluto pa ako ng adobong baboy. Bilhan mo nga ako ng isang boteng toyo at 1 kilong baboy. Nanginginig man ang kamay ay binigay niya pa rin ang pambili sa kanyang apo. Pero Lola, ang dami niyo na pong niluto eh. Baka hindi natin maubos yan. Nakakunot na lang ng noo si Francesca nang mapansin ang aligaga niyang Lola. Ayos lang yan, apo, para may ulam pa tayo bukas. Masarap yung adobo para
May ulam tayo bukas. Napilitan na tumango si Francesca sa tinura ng kanyang lola at akmang lalabas na sa pintuan kung saan may taong kumakatok pero pinigilan siya ng kanyang lola. Sa likod bahay ka na lang lumabas, apo. May kakausapin lang si lola. Usapang matanda ito kaya hindi mo pwedeng marinig. Mahinahon na sambit nito habang palingalinga sa bintana. Naguguluhan man sa inasal ng kanyang lola ay agad niya pa ring sinunod ang utos nito. Matapos niyang mamalengke ay agad siyang bumalik sa bahay. Napakunot na lang ang kanyang noo nang may matanaw na isang lalaki na duguan ng damit habang may hawak na baril at dali-daling sumakay sa itim na van. Nakaramdam siya ng matinding kaba at dali-daling pumasok sa kanilang bahay. Tila naging parang isang tuod siya sa kanyang kinatatayuan nang bumungad sa kanya ang kanyang lola na nakahandusay at duguan. Nanginginig ang kanyang kamay na nilapitan yun at chinek ang pulso nito. Natigilan siya nang hindi ito tumitibok. Lola! Isang malakas na palayaw ni Francesca ang umeko sa buong bahay. Naninikip ang kanyang dibdib sa nasaksihan. Hindi niya maiwasan na sisihin ang kanyang sarili sa nangyari. Nanginginig ang kanyang kamay na tumawag ng ambulansya para humingi ng saklolo. Nang madala sa ospital ang kanyang lola ay dead on arrival na ito. Napakuyom na lang ang kanyang kamao habang walang emosyon na napatingin sa malamig na bangkay ng kanyang lola. Hindi na umaagos ang luha sa mga mata pero bakas pa rin ang matinding galit, sakit at pagsisisi sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, lola. Kung bumalik lang sana ako agad. Hindi sana itong mangyayari sa inyo. Patuloy na humagulhol si Francesca sa malamig na bangkay ng kanyang lola at maraha na niyugyug ito. Nagbabaka sakali na magigising pa ito. Pero imposible dahil hindi na tumitibok ang puso nito. Hindi na talaga. Napatigil sa pag-iyak si Francesca nang bumungad sa kanya ang babaeng kinasusuklaman niya, ang kanyang ina. Nakasuot ito ng lab gown at mukhang doktor ito sa ospital na ito. Kailangan na nating i-cremate ang lola mo. Akmang hihilain na nito ang hospital bed pero pinigilan niya ito. Hindi! Ibuburol ko si lola! Mariina sambit ni Francesca habang masamang tiningnan ng kanyang ina. Ako ang magdedesisyon sa bagay na ito dahil ako mas nakakatandang guardian at ako ang anak. Seryoso nitong sambit at nilalabanan ng masasamang tingin ng kanyang anak. Mapang-insulto naman na tumawa si Francesca sa tinura ng kanyang magaling na ina. The nerve! Talaga lang ha? Ikaw? Anak niya? Kailan? Ni minsan nga hindi mo siya binisita eh. Kahit nung nagkasakit siya ay wala ka sa tabi niya para alagaan siya. Nasaan ka na mga panahon na kailangan ka namin ha? Di ba wala? Tapos ngayon magpapakaanak ka? Wala kang karapatan! Wala! Napakurap-kurap na lang ang kanyang mga mata nang mapansin ang bahid ng kalungkutan sa mga mata nito pero bigla na lang nawala. Nurse, hawakan yung batang yan. Mariina utos ni Flamara at hinila ang hospital bed ng kanyang ina palabas ng silid. Samantala naman ay patuloy pa rin na nagpupumiglas si Francesca sa dalawang nurse na magkahawak sa kanyang magkabilang braso habang siya ay nagsisisigaw. Lola! Saan niyo dadalhin ang lola ko, ha? Lola! Bitawan niyo ako! Mga hayop kayo! Patuloy pa rin itong nagpupumiglas kaya pabalya siyang binitawan ng mga nurse at iniwanan. Nanginginig siyang tumayo at naglakad palabas ng silid. Halos maikot na niya ang buong building ng ospital pero ni anino ng kanyang lola ay hindi niya nakita. Bigla na lang siyang natigilan nang marinig ang usapan ng dalawang pulis. It's suicide, sir. Nagpakamatay ang matanda. Pagpasok ko sa bahay nito ay nakita ko nakahandusay ito habang may hawak na baril sa kamay niya. May nakita rin kaming lason sa bulsa nito. Nabasa rin namin yung diary nito kung saan nakalagay ang lahat ng sama ng loob nito. Talagang planado ng matanda ang magpakamatay. Hindi totoo yan! Hindi magpapakamatay ang lola ko! Pinatay siya! Mariin na sambit ni Francesca sa dalawang pulis na nag-uusap. Iya, walang nagpapatunay ng mga sinasabi mo. Walang ebidensya at sira lahat ng CCTV sa buong village nyo kaya wala kaming nakitang lalaki. At yung itim na van na sinasabi mo. Maybe you're just hallucinating dahil sa trauma na dinanas mo.
Mahinahon na sambit ng isa sa mga pulis. Hindi totoo yan! Paniguradong may pinagtatakpan kayo! Masayahing tao ang lola ko! Hindi siya magpapakamatay! Hindi niya ako iiwan! Francesca, tama na yan! Marahan na hinila ni Flamara papalayo ang kanyang nagwawalang anak sa dalawang pulis. Ngunit patuloy pa rin na nagpupumiglas ito mula sa kanyang pagkakahawak. Biglang natigilan si Francesca nang makita ang pamilyar na figura na nakasuot ng doctor suit. Napakuyom na lang ang kanyang kamao at nanginginig niya yung tinuro. Siya ang pumatay sa lola ko! Naalimpungatan si Francesca sa isang bangungot na patuloy pa rin siyang binabalikan. 10 taon na ang nakalipas, ngunit sariwa pa rin sa kanyang alaala ang pagkamatay ng kanyang lola. Nanunuot pa rin sa kanyang sistema ang matinding galit sa mga taong pumatay sa kanyang lola. Buhay ang inutang nila. Buhay rin ang magiging kabayaran. Mariin na bulong nito habang masamang nakatingin sa isang pisara kung saan nakalagay roon ang litrato ng doktor na pumatay sa kanyang lola. Ito pala ang anak mo. Hayop ka! Malademonyong ngumisi si Francesca habang mariing hinahawakan ang litrato ni Harry Balagtas na kasama ang anak nitong lalaki na si Cleve Balagtas. Paano kung gawin ko rin sa pinakamamahal mong anak ang ginawa mo sa lola ko? Mararanasan mo rin ang pakiramdam na nawalan. Pakiramdam na nasusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno sa tindi ng sakit na nararamdaman. Hanggang sa ikaw na lang mismo ang kumitil sa walang kwenta mong buhay sa tindi ng kalungkutan. Napakuyom na lang si Francesca at halos mapunit ang hawak niyang litrato sa matinding panggigigil. At paano mo gagawin yon? Papatayin mo. Hindi ba't magdodoktor ka? Maaati mo bang pumatay ng tao sa kabila ng propesyon mo na magligtas ng buhay? Napalingon na lang si Francesca sa taong kakadating lang. Nakahalukip-kip ito habang may nakasabit na plastic bag sa kanyang kanang braso. Sarkastikong tumawa si Francesca sa tinura ni Lucille, ang kanyang pinsan. Talaga ba? Isang tao ang mga balagtas? Umiling ito. Hindi sila tao. Isa silang halimaw. Ang halimaw na yun ang siyang kumitil sa aking pinakamamahal na lola. Kaya dapat rin silang magdusa. Dapat rin nilang maranasan ng mawalan. Ang ibig mo bang sabihin, papatay ka para makapagigante? Insan, kung nabubuhay si Lola Susana, hindi niya gugustuhin na maging mamamatay tao ka. Oo, masama sila. Pero hindi pa rin tama na ilagay mo sa sarili mong mga kamay ang batas. Mapang-insultong tumawa naman si Francesca at bakas ang matinding galit sa mga mata nito. Ang batas na sinasabi mo ay walang kwenta. Hindi nabigyan ng lintik na batas ng sinasabi mo ang katurungan ng pagkamatay ng lola ko. Napabuntong hininga na lang si Lucille sa katigasan ng ulo ng kanyang pinsan. Ito, pinabibigay ng mama mo. Inabot nito ang kulay asul na plastic bag na naglalaman ng mga grocery. Itapon mo na lang mga yan o ipamigay sa mga aso. Hindi ako tumatanggap ng basura. Walang emosyon na sambit nito at tinalikuran siya. Marahan na tinapik ni Lucille ang balikat ni Francesca at iniharap ito sa kanya. Insan, hanggang kailan mo ba titiisin ang sarili mong ina? 10 taon nang nakakalipas ay galit ka pa rin. Dahil ba sa pag-iwan niya sa'yo? Siguro naman may dahilan si tita at nakikita ko naman na gusto niyang bumawi sa'yo. Napakuyom na lang ng kanyang kamao si Francesca sa tinura ng kanyang pinsan at mariin itong sinakal. Wala kang alam, Lucille! Wala kang alam sa nararamdaman ko kaya huwag kang magsalita ng tapos! Malakas niyang diniin sa matigas na pader ang kanyang pinsan habang mariin na sinakal ito. Walang naging magandang ambag sa buhay ko ang babaeng yun, kundi pa sakit! Hindi ko ikagagalit na inabando na niya ako dahil tanggap ko na. Matagal ko nang tanggap na ayaw niya sa akin. Ang hindi ko lang matanggap na hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na magluksa sa pagkamatay ni Lola. At higit sa lahat, hindi niya ako pinaniwalaan na hindi nagpakamatay si Lola. Pabalya niyang binitawan ng kanyang pinsan nang mapansin na kinakapos na ito ng hininga. Hindi mabubura ng grocery na yan ang matinding pagkasuklam ko sa kanya. Napatingin si Francesca sa kanya nang nagring ang telepono na agad niyang sinagot. May laban mamaya. Sasali ka ba? Opo, coach. Papunta na ako. Sige. Malaki-laki na ang pustahan ngayon kaya dapat ipanalo mong laban. Makakaasa po kayo.
Agad niyang pinatay ang tawag at dali-daling nagbihis. Insan, sasali ka na naman sa laban? Baka mapahamak ka na niyan. Illegal fight club yan. Baka madawit ka dyan. Nag-aalalang sambit ni Lucille sa kanyang pinsan. Bakit? Aarestuhin mo ba ako, Agent Acosta? Makabuluhang sambit ni Francesca nang siyang ikinatigil ni Lucille. Puno ng suspecha na tiningnan ni Lucille ang kanyang pinsan dahil may alam ito sa kanyang lihim na trabaho. Pilit niyang pinanatiling seryoso kahit na sa kaloob-looban niya ay kinakabahan na siya sa mga iba pa nitong alam na hindi pa dapat nito malaman. Saan ba nakuha ang kalokohan na yan? Paano ako magiging agent? Doktor ako! Mapang-asar na tumawa si Francesca sa tinura nito. Maluloko mo ang lahat, insan. Pero hindi ako. Kasi sa dami ng hirap na pinagdaanan ko, isang bagay lang ang natutunan ko para manalo sa sinimulan kong digmaan. Kailangan kong maging tuso at walang sino man ang pwedeng pagkatiwalaan. Kailangan kong alamin ang mga sikreto at kahinaan ng mga taong nakapaligid sa akin. Nang sa ganun, hindi nila namamalayan na nasakop ko na sila. Marahan siyang lumapit dito at mahinang bumulong sa tenga nito. Kaya payo ko lang sa'yo, mahal kong insan na mag-ingat ka. Hindi mo namamalayan na marami na ako nalalaman na maaaring ikabaon mo sa hukay. Nanindig ang balahibo ni Lucille sa sinabi nito at napakuyom ng kamao. Mariin itong tumikim at walang emosyon na nilingon ang kanyang pinsan. Papatayin mo ba siya? Isang makabuluhang ngisi lang ang sinagot nito at naglakad papalayo. Kulang ang kanilang buhay para maging kabayaran sa pagkamatay ni Lola. Mas maganda kung sisirain ko ang pundasyon na kayamanan niya at sisimulan ko yun sa kanyang uniko iho. Bulong nito sa kanyang isipan. Makalipas ng ilang oras ay nakarating na si Francesca sa Dragon Fight kung saan nagsisimula ang mga laban. Ang Dragon Fight ay isang illegal fight club kung saan nagkakaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang tao. Maaaring pumusta ang mga manonood sa kung kanino sila pupusta. Ang ganitong klaseng fight club ay walang permiso ng gobyerno dahil maaaring magkasakita ng mga contestant. Kaya kailangan ay bihasa ang isang tao sa pakikipaglaban para makasali rito dahil kung baguhan ng isang contestant ay maaari nila yung ikamatay. Kadalasan ay puro mga professional ang mga contestant na sumasali rito. Ito rin ang nagsisilbing libangan ng mga high-profile criminal kagaya ng ilan sa mga mafia, gang, basta ay halang ang bituka. Handa ka na ba, Tiger? Nakangising tanong ni Coach Gary kay Francesca. Isang matunog na ngisi ang sinagot nito at pinatunog ang kanyang mga daliri na tila naghahamon. Ito ba yung pambato nyo? Isang babae? Mapang-insulto na pinasadahan ng tingin ng lalaki si Francesca. Ang alam lang nito ay bumuka ka. Sabay halakak habang sapu-sapo ang kanyang tiyan. Try me, old man. Walang emosyon na sambit ni Francesca habang nakatingala sa malaking tao na patuloy na humahalakhak. Hanapan niyo na lang ako ng iba pang kalaban. Yung may maibubuga na Napaluhod ang lalaki nang malakas na sipain ni Francesca ang kanyang alaga at tinuhuran pa ito. Ang ayaw ko sa lahat ay ang madaldal na kalaban. Kapag ako'y hindi magtimpe, baka dila mo nang isunod ko. Fuck you, bitch! Mariin na pagmumura ng matandang lalaki habang sapu-sapu ang alaga nito. Mariin ang hinablot ang leeg nito paharap sa kanya. Oo, babae ako. Pero hindi ako basta-basta. Kayang-kaya kitang ibaon sa lupa kahit kailan ko gustuhin. Malakas siyang napabuga ng hangin bago bumaba ng ring. Pasensya na sa nangyari. Hindi ko alam na ambog pala ang matandang yun. Nirefer lang kasi sa akin ng kaibigan ko. Pagpapaumanhin ni Coach Gary, tanging tangulang ang sinagot ni Francesca at nagkibit balikat. Pero may irerekomenda ako sa'yo na bagong panlaban para sa'yo. Matagal na siya sa club natin at isa siya sa pinakamagaling. Pero ikaw pa rin ang mas magaling para sa akin. Nakangising sambit nito sabay kindat. Napangiwi na lang si Francesca at lihim na napairap. Sino na naman ang makakalaban ko? Baka naman kagaya ulit ng hambog ng matanda kanina. Kung ganun din naman, wag na lang. Baka hindi ko na siya matansya. Umangat ang sulok ng labi nito at makabuluhang tumingin sa kanya. Misteryoso ang katauhan niya kasi palagi itong nakasuot ng maskara. Pero patas naman siyang lumaban dahil nakita ko na kung paano siya lumaban dati. Ang masasabi ko lang, may mabubuga siya.
Let's see kung kaya niya ba akong tibagin. Maangas na sambit ni Francesca at nagsimula ng maghanda para sa panibagong laban. Isang nakakabinging hiyawa ng namutawi sa Dragon Fight Club. Kanya-kanyang pusta ang mga manonood sa kanilang napupuso ang kandidato. Kay Tiger ako! Baka isang pitik lang ni Lion, talsik na agad yung Tiger mo. At least si Lion, lalaki. Isang hamak na babae lang yung Tiger mo. Isang mahinang babae. Anong sabi mo? Tama na yan, guys. Tingnan na lang natin kung sinong mananalo. Napatigil sa pagtatalo ang mga manonood nang naliwanag na ang ring ng senyales na magsisimula na ang laban. Kapwang nakasuot ng maskara ang dalawang kandidato, ngunit magkaiba ng kulay. Ang alias ni Francesca ay si Tiger. Nakasuot ito ng pulang maskara habang nakaitim na t-shirt at slacks na bumagay sa kanyang balingkinitang katawan. Habang ang kalaban nito ay isang matangkad at misteryosong lalaki. Ang alias nito ay Lion na sumisimbolo ng kalikasan. Nakasuot ito ng kulay dilaw na maskara habang naka-formal attire na animoy galing ito sa opisina. Kahit manatatakpa ng kalahati ng kanyang muka ay mahahalata pa rin na may angking itong kakisigan, lalo na sa maninipis nitong labi at dagdag pa ang malalalim nitong dimple na makaka-attract sa mga kababaihan. Simulan na ang laban! Umangat na ang sulok ng labi ni Francesca na nagsimula ng umatake ang kanyang kalaban. Hindi niya maiwasan ang humanga sa angkin nitong bilis pero hindi niya yun ipinahalata. Bagkus ay buong puwersa niyang sinangga ang bawat atake nito. Not bad Bulong ni alias Lion habang patuloy na inaatake si Francesca na palagi naman itong sinasangga. Yan lang ba ang kaya mo? Puro iwas? Mapang insultong sambit ni Lion na siyang ikinapikon niya. Shut up, you damn ass! Maras niyang sinaluang kamay ni alias Lion at malakas na sinuntok ang likod nito. Nice shot Hindi naman nagpatalo si alias Lion kaya maras niyang tinulak si Francesca at malakas na sinuntok ang panga nito na siyang kinaatras nito. You will pay for this, damn ass! Nanggagalaiting sambit ni Francesca at marahan na pinunasan ng natamong sugat sa kanyang pisngi. Isang mapang-asar na ngisi lang ang tinugo ni alias Lion nang siyang ikinakulo ng dugo ni Francesca. Masama niyang tiningnan ng kalaban at malakas niyang sinuntok ang tiyan ni alias Lion na siyang kinaatras nito. Hindi na niya hinintay ito na makabawi kaya malakas siyang tumalon at tinuhura ng panga nito. Marahan na pinunasan ni alias Lion ang kanyang pumutok na labi at ngumisi sa kanya. You will pay for damaging my freaking handsome face, beautiful lady. Inirapan lang siya ni Francesca at maangas niyang iniwasan ang bawat atake nito. Hanggang sa nasalo ni alias Lion ang kamay nito at hinapit ang bewang ni Francesca patalikod sa kanya. You smell so nice, my enemy. Mahinang sambit nito at marahan na inamoy ang batok ng dalaga. Bitawan mo nga ako! Hinayupak ka! Malakas na siniko ni Francesca ang ulo nito at mariin na hinawakan ng batok nito. Saka malakas na tinaas niya ang kanyang paa para masipa ang panga nito. Kaya mataas niyang binalibag ang lalaki. Maangas siyang tumambling at sinipa ang sikmura ng kalaban. Piliin mong babaeng babastusin mo! Napangisi na lang si alias Lion habang sapu-sapu ang kanyang sikmura at panga nito. This girl is amazing. Puno ng paghanga nitong sambit sa kanyang isipan at marahan na bumangon. Ang hina mo pala pre! Isa ka lang hambog na walang binatbat! Mapang-insulto na sambit ni Francesca habang kinukumpas ang kanyang daliri na tila hinahamon nito na unang umatake. Don't flatter yourself, woman. The game is just beginning. Mataas na sumipa si alias Lion, ngunit buong puwersa na sinanggalang yun ni Francesca at pinipilit ang paa nito na siyang kinahiga nito. Bago pa ito makabawi ay agad niya itong pinaulanan ng suntok ang panga nito. Halos hindi na ito makabangon dahil bugbog sarado ang mukha nito at dahil na rin sa malakas na impact ng kanyang pagkabagsak. 1, 2, 3. Binilangan muna siya ng referee pero hindi na siya makabangon. Kaya ang mga manonood ay pikit mata na pinapanood ang kanilang laban. Kanya-kanya silang hiyawan sa kani-kanilang kandidato at kadalasan na nakapanig kay alias Lion ay mga kababaihan. Samantala naman kay alias Tiger ay mga kalalakihan. That's my girl! Ang galing talaga ni Tiger, kaya sayo ako eh.
Ganyan ang gusto ko maging girlfriend eh, pagtatanggol ako kahit kailan. Ang bangis talaga ni Tiger. Sa kama kaya mabangis rin siya. Kanya-kanya ang mga kalalakihan sa nasasaksihan, habang ang mga kababaihan naman ay nanlalambot sa sobrang kaba dahil hindi makabangon ang kanilang pambato. Papa Lion, please fight for us! Lumaban ka para sa magiging anak natin! Madramang sambit ng isa. Aanakan mo pa ako, Papa Lion, kaya bumangon ka dyan! Ngunit matapos ang 10 countdown ng referee ay hindi pa rin ito makabangon. Ang nanalo ay walang iba kundi si Tiger! Malakas na nagpalakpakan ng mga manonood sa anunsyo ng host, habang si Francesca ay ngiting tagumpay dahil siya ulit ang nagwagi at tingin niya ay nagtagumpay ang kanyang plano. Congratulations! Nakangising sambit ni Lion na siyang ikinataas ng kaliwang kilay ni Tiger. Professional ako makipaglaban at marunong akong tumanggap ng pagkatalo. Galingan mo na lang next time, Brad. Dagdagan mo rin ang pag-eeresisyo para hindi ka maging lampa-lampa. Maangas na sambit ni Francesca. I take that as a great advice. Pero sa susunod nating laban, sisiguraduhin ko na ako na ang mananalo. Makabuluhan na sambit nito. At ikaw ang hindi makakabangon sa loob ng 9 na buwan. Bulong nito at naglakad pa palayo. Agad naman siyang sinalubong ng kanyang assistant at inalalayan. Boss, hala, naging kahawig niyo si Dracula sa itsura niyo. Hindi umimik ang lalaki kaya patuloy pa rin ito sa kakabunganga ang kanyang assistant. Ang bangis naman ng babaeng yun. Nakakatakot maging girlfriend dahil paniguradong palaging bugbog sarado sa kanyang boyfriend niya. Mariin niyang nilingon ang madaldal niyang katabi bago magsalita. Investigate that woman, Alfred. Seryosong sambit nito. Uy, interested si boss. Ito na ba ang sign na hindi ka tatandang binata? Bigla niyang naitikom ang kanyang bibig nang ipakita ng kanyang amo ang baril nito sa bulsa. Masusunod, boss. Marahan na yumuko bilang paggalang. Baka mamaya, maulit na naman ang pagbaon ni boss ng kalahati ng katawan ko sa hukay. Ayaw ko nang maulit yun ulit. Mangiyak-ngiyak niyang bulong sa kanyang isipan. Sa kabilang banda ay dalawa namang misteryosong tao ang nanonood sa isang lilim ng sulok. Bakas ang kanilang paghanga dahil sa galing ng pakikipaglaban ng babae. Who's that woman? Walang emosyon na sambit ng matandang lalaki na siyang may-ari ng club. Francesca Acosta po, boss. Isa lang po yan sa med student pero grabe. Parang halimaw kung makipaglaban. Tsaka boss, parang pamilyar ang mga bawat galaw niya. Hindi ko lang matandaan kung saan ko yun nakita. Mahabang salaysay ni Coach Gary. Isang makabuluhang ngisi lang ang pumaskil sa misteryosong mukha ng lalaki. Med student, ha? Marahan siyang kumuha ng sigarilyo sa kanyang bulsa at inilagay sa kanyang bibig, saka ito sinindihan. Napatingin siya sa kanyang mesa at kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang dating kanang kamay. Dr. Balagtas is speaking. Who is this? Sagot nito sa kabilang linya. Isang malademonyong tawa muna ang pinakawalan niya bago magsalita. Ang gara mong magsalita, ah. Ang layo na ng narating mo. Pero mukhang nakalimutan mo na ako, Agila. Pagtatawag nito sa alias niya. Boss X? Nauutal na sambit nito. Napatawag po kayo. Bumalik ka ulit sa organisasyon at isama mo rin ang anak mo para hindi masayang ang puhunan ko rito. Mariin itong sambit. Napakunot na lang ng noo ang matanda nang hindi niya marinig ang tugon nito. Agila, don't you dare to betray me. Alam na alam mo kung ano ang ginagawa ko sa mga traidor. Boss X, huwag niyo pong idamay ang anak ko. Kung gusto niyo po na bumalik ako sa organisasyon ay gagawin ko. Pero wag ang anak ko. Wala siyang alam dito. Pakiusap ni Harry habang mariin na nakahawak sa kanyang telepono. Enough! Sa ayaw at sa gusto mo ay damay siya rito. Alam mo kung ano ang dahilan. Basta, magkita tayo sa dati nating hideout para mag-usapan ito. Marahas niyang binaba ang tawag at isang malademonyong ngisi ang pumalaskil sa kanyang muka. Nag-uumpisa pa lang ako. My precious fearless flame. Just watch how I ruin your life. Bulong niya sa kanyang sarili. Gabi na nang nakauwi ng bahay si Francesca dahil sa sobrang traffic. Nang makarating siya sa kanyang apartment ay bumungad sa kanyang pinsan na salubong na ang kilay. Hoy babae! Uwi ba yan ng matinong babae?
Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Mariin na sambit ni Lucille habang nakakibit balikat. 11 p.m. Tipid nitong sagot habang ginagamot ang mga sugat niya sa muka. Abay, pinipiloso mo pa ako. Tingnan mo nga oh, nakikipagbiruan ba ako sa'yo? Ang pagiging doktor ang pinapasok mo, pero mas pinipili mo pang makipagbasag ulo. Mag-boxing ka kaya? Kasi mukhang idolo mo si Manny Pacquiao eh. Mahabang sermon naman ni Lucille habang nakapamewang sa kanyang harapan. Hindi siya kinibo ni Francesca at patuloy pa rin itong ginagamot ang kanyang sarili. Kaya marahas na inagaw naman ni Lucille ang gamot sa kanyang pinsan at siya nang nagpatuloy sa paggagamot dito. Bukas na sisimulan ng internship mo sa isang prestiyosong ospital. Dapat presentable ka sa mga superior mo. Pero ngayon ay napagkakamalan kang siga sa kanto dahil sa dami ng bangas mo. Kahit maliit lang yan ay mahahalata pa rin. Naiinis na sambit ni Lucille at mariin na dinampi ang bulak na may alkohol sa sugat nito. Aray! Dahan-dahan naman! Daing nito. Matapang ka, di ba? Tiisin mo! Tiningnan ni Francesca ng masama ang kanyang pinsan at marahas na hinila ito palabas ng kanyang tahanan. 6 a.m. ang call time bukas. Huwag kang magpapalit. Kaibigan ko pa naman ang superior mo, kaya huwag mo akong ipahiya. Malakas na sigaw ni Lucille sa labas ng bahay. Saktong 6 a.m. ay nakarating na sa ospital si Francesca. Pagkarating pa lang niya ay agad siyang inutusan ng kanyang superior na manggamot agad ng mga minor injuries. Napakarami kasing pasyente doon dahil sa fire accident na nangyari sa kanilang bayan. Good job, Francesca. Nakakahanga na mabilis mong natapos ang 10 patients sa loob lang ng 2 oras. Tama nga si Dr. Lucille na may maibubuga ka. Hindi ako nagsisisi na nilagay kita sa team ko. Masayang pagbati ni Dr. Hernandez na isa sa mga superior niya. Ngumiti ng matipid si Francesca bago magsalita. Mas pagbubutihan ko pa po, sir. At gusto ko pong matuto sa inyo. Dr. Hernandez, may sinugod na bagong pasyente. Kapwa silang napalingon sa isang lalaki na duguan at nag-aagaw buhay. Lihim siyang napakuyom ng kamao sa kanyang likuran nang makilala ito. Ang tanging tao na pumatay sa kanyang lola, si Harry Balagtas. Dr. Hernandez, bumababa na po ang VP niya. May tama siya ng baril malapit sa puso. Sabat naman ng isang nurse. Dali natin siya sa operating room. Malakas na sigaw nito. Doc Acosta, i-assist mo ko. Natigilan si Francesca sa tinura nito at mariin na napakagat-labi dahil sa umuusbong na galit sa kanyang katawan. Doc, intern pa lang po ako. Wala pa po akong karanasan. Napataas na lang ng kaliwang kilay si Doc Hernandez sa tinura nito at mariin siyang tiningnan. Kaya ka nga mag-assist sa akin eh, para magkaroon ng experience. Hoy bata, maswerte ka na makakasama mo ako sa isang surgery operation dahil marami kang matututunan kaya wag mo nang sayangin ang oportunidad na to. Hindi pa po ako handa. Mahina na sambit ni Francesca habang mariin na pinipisil ang kanyang daliri sa kanyang likuran dahil sa sobrang pagngingit-ngit. Doc, lumalala po ang kalagayan ng pasyente. Nauubusan na po siya ng dugo. Sabat ng isang nurse. Call Dr. Flame to assist me. Seryosong sambit nito bago humarap sa kanyang junior. Masamang tiningnan ni Hernandez si Francesca at naiwan ng isang kataga na kinakaba ng kanyang dignidad bilang isang doktor. Nagsisisi na ako na pinili kita sa team ko. Ayaw ko magkaroon ng team na mahina ang loob at puno ng galit ang puso. Baka makapatay ka pa. Wala akong alam kung saan nanggagaling ng galit mo na yan. Pero nakikita ako sa mga mata mo ang matinding pag-iigante. Hindi ka karapat-dapat na maging doktor kung ganyan ka. Sayang ang talentong meron ka, bata. Nanghihinayang nitong sambit habang umiiling. Ang isang doktor ay nagliligtas ng buhay ng tao na walang pinipili. Kaaway man o kriminal. Kung ayan lang naman ang basis mo maging doktor para makapagigante, huwag ka na maging doktor. Wala kang karapatan na magsuot ng lab gown na yan kung ganyan ang pag-iisip mo. Mariin itong sambit habang marahas na tinatampal ang suot nitong lab gown. Nakaramdam si Francesca ng pagsikip ng kanyang dibdib at nanginginig ang kanyang balikat na kinwelyuhan nito. Wala kang alam! Wala kang alam kung anong hirap ang dinanas ko para mapunta sa kinatatayuan ko! Kaya huwag kang magsalita ng tapos na parang alam mo na! Kasi wala kang alam! Wala! Malakas nitong sigaw. Sarkastikong tumawa naman si Dr. Hernandez at paulit-ulit na umiling. Tama ka naman. Hindi kita kilala.
Wala akong alam sa mga pinagdaanan mo o sa anumang dinanas mo. Pero sa dami ng mga tao na nakakasalimuha ko ay alam na alam ko na ang kagaya mo. Mapusok, mapadalos-dalos at puno ng galit. Yung tipo na para bang may gusto kang matalo. Marahas na inaalis nito ang kamay ni Francesca sa kanyang kwelyo at marahan na inayos ang suot niyang lab gown. Bata, para sabihin ko sa'yo, hindi mo sila matatalo kapag galit ang pinairal mo. Sa halip, tanging sarili mo lang sinisira mo. Kung gusto mo talaga sila matalo, mas maging mabuting tao ka kaysa sa kanila. Dahil kung ipagpapatuloy mo lang paghihiganti mo, para bang wala ka na rin pinagkaiba sa mga taong nanakit sa'yo. Malakas na tinapik ni Dr. Hernandez ang kanyang balikat at pumasok na sa operating room. Naiwan naman si Francesca na nakayuko at mariing napakuyom ng kamao. Tulalang naglakad palabas si Francesca habang paulit-ulit pa ring pumapasok sa kanyang isipan ang mga salita ni Doc Hernandez. Ang kapal na mukha niyang sermonan ako. Sino ba siya? Superior ko lang naman siya. Kung makasermon siya, daig pa si Lola. Asik nito habang paulit-ulit na minumura ang doktor sa kanyang isipan. Patuloy pa rin sa paglalakad habang hindi mawala sa kanyang isipan ang sinabi ni Doc Hernandez hanggang sa natagpuan na lang niya ang kanyang sarili sa isang resto bar na ang pangalan ay Chill Bar. Wala sa sarili niyang tinungo ang bar na yon at bumungad sa kanya ang samut-saring tugtugan. Marahan siyang umupo sa upuan na malapit sa bartender. 1 pitchel of tequila at bigyan mo rin ako ng maraming pulutan. Malamig na sambit ni Francesca sa bartender. Sige po, ma'am. Magiliw nitong sagot at maya-maya na lang ay inabot na sa kanya ang kanyang mga in-order. Enjoy your drinks, ma'am. Tahimik lang siyang sumisimsim ng tequila habang patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang pagkamatay ng kanyang lola. Mariin siyang napahawak sa kanyang drinking glass habang iniisip ang taong pumatay sa kanyang lola na nag-aagaw buhay na ngayon. Hindi pa sana siya mamatay dahil matatakasan niya agad ang mga kasalanan niya. Gusto ko munang masaksihan niya kung paano ko sisirain ang anak niya. Ang tanging tao na pinapahalaga niya. Sinira niya ako. Sinira niyang buhay ko. Kinuha niya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Pwes, titriplihin ko ang impyerno na pinaranas niyo sa akin. Puno ng puot na sambit ni Francesca sa kanyang isipan habang patuloy na umiinom hanggang sa naubos na niya ang isang pitchel ng tequila. 1 of tequila's pitchel, please. Wala sa wisyo na sambit nito na tila tinamaan ng alak. Here is it, ma'am. Ibinigay agad ng bartender ang in-order niya na agad naman niyang tinungga ang pitchel hanggang sa naubos na niya ito. Masyado ka maganda para magpalasing. Napalingon siya sa lalaki na bigla na lang tumabi sa kanyang tabi. Mukhang hindi ka broken-hearted dahil hindi ka mukhang in love. Pero tingin ko problema sa pamilya yan. Come on, you can tell me everything. Gaya nga ng kasabihan na mas maganda ang magsabi ng problema sa strangers dahil never ka nitong huhusgahan. Lihim naman na pairap si Francesca sa tinura ng lalaki. Kalokohan. Hindi yun nakakagaan sa pakiramdam dahil napakadelikado nun. Lalo na kung ang taong pinagsabihan mo ng sikreto ay isa mo palang mortal na kaaway. Makabuluhan itong sambit at marahan na sumuka sa kandungan ng lalaki. Damn it. Naiinis na mura nito habang napatingin sa kanyang damit na punong-puno ng suka. Pasalamat ka na type kita. Naku, ewan ko na lang. Mariin na bulong nito habang nakatingin sa mamula-mulang mukha ni Francesca na dulot ng kalasingan. Marahas siyang napahinga ng malalim at tumingin sa kanyang cellphone nang may tumawag ang kanyang assistant na si Alfred. Bakit? Mariin itong tanong habang hindi maalis-alis sa natutulog na dalaga. Mukhang beast mode ka ngayon, boss ah. Wala man lang hayo, kamusta man lang dyan? Mapang-asar na tono na sambit ni Alfred sa kabilang linya. Huwag mo akong subukan. Baka ibaon kita sa dapat mong kalagyan. Puno ng banta ang tono ng boses nito nang siyang ikinanunok sa kaba ni Alfred. Wala namang ganyanan, boss. Wala pa akong girlfriend, oh. At ayaw ko mamatay ng virgin. Mangyak-ngyak na sambit ni Alfred na siyang kinaigting ng panga ng kanyang boss. Kung ayaw mong tuluyan ng mamatay ng virgin, sabihin mo na kung anong tinawag mo. Kung wala ka namang matinong sasabihin, huwag mo akong istorbohin. Singhal nito. Hoy! Ang ingay niyo! Natutulog ako, oh! Napataas na lang ng kaliwang kilay si Alfred nang may marinig siyang boses na babae sa kabilang linya.
Gusto ko lang po sabihin na successful na po ang operation ni Sir Harry at nasa recovery room na siya. Ipapaalam ko lang sana kay Sir na busy kayo para bigyan siya ng magiging apo kaya ituloy niyo na lang. Pasensya na Sir at ninastorbo ko pa kayo ah. Akmang magsasalita na sana siya pero pinatay agad ni Alfred ang tawag. Buwisi talagang lalaking yun. Bakit ko ba yung naging assistant? Naiinis na sambit nito at napalingon sa babaeng walang emosyon nakatingin sa kanya. Uy, mukhang bumalik ka na sa katinoan. Magiliw na sambit ng lalaki na siyang kinataas ng kaliwang kilay ni Francesca. Hindi pa pala ako nagpapakilala. Tumikim muna ito bago magsalita. I'm Clev Balagtas. You can call me Clev. I'm the top billionaire surgeon in the Philippines. Puno ng pagmamalaking sambit nito. Anak ka ba ni Harry Balagtas? Isang neurosurgeon? Walang emosyon na sambit ni Francesca. Oh, bakit? Nagtatrabaho ko sa ospital na pinagtatrabahuan niya. Tipid nitong sagot habang mariing nakahawak sa kanyang upuan para itago ang kanyang lihim na galit. Uy, kilala mo pala ang daddy ko. Ano to? Destiny? Masayang ani ni Clev habang mapalakpak. Siguro nga Destiny. Makabuluhang sambit ni Francesca. May girlfriend ka na ba? Tanong nito. Natatawang umiling ang binata. Wala pa. Bakit? Mag-a-apply ka ba? Paano kung sabihin kong oo? Napalunok na lang si Clev nang marahan na inilapit ni Francesca ang mukha nito sa kanya, kaya amoy na amoy niya ang mabango nitong hininga. Pwede bang ilayo mo yung mukha mo sa akin? Baka mamaya magkapalit tayo ng mukha niyan. Pagbibiro nito para takpan ng pagkailang. Isang malademonyong ngisi lang ang tinugon nito na kanyang kinalunok sa kaba. Napaigtad siya nang bigla na lang hinawakan ng batok niya palapit sa mukha nito at saka siya hinagkan. Kung ito lang ang tanging paraan para gawing miserable ang buhay ni Harry Balagtas, gagawin ko. Kasi wala nang sasakit pa para sa isang magpagmahal na magulang na makita ang pagkawasak ng puso ng kanyang anak nang dahil sa walang kwentang pag-ibig. Nakangising bulong ni Francesca sa kanyang isipan habang patuloy na hinahalika ng tulalang lalaki. Sa mga sumunod na araw ay hindi makalimutan ni Clev ang nangyari sa kanila ng dalaga. Kung paano nag-isa ang kanilang mga katawan at sa tuwing naaalala niya yun ay nararamdaman niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Boss, ano nangyari sa'yo? Mukha kang isda na binudbura ng asin dyan ah. Nakangising bungad ng kanyang assistant. Masama lang niya itong tiningnan at inirapan. Uy si boss, nakaisa oh. Kamusta boss? Masarap ba? Mapangasar nitong ani sabay nagpataas baba ng kilay. Oo, pero may gusto rin akong gawin sa'yo na tingin ko ay masasarapan ka. Mariin na sambit ni Clev at marahan na tumayo papalapit sa kanyang assistant. Hindi tayo talo boss, babae rin ang gusto ko ah. Sambit ni Alfred. Nanlilisik ang kanyang mata sa tinura nito at biglang may tinawagan. Kumusta mga alaga kong sawa sa private lot ko? Ayos lang ba? Sabihan mo na may masarap akong putahe para sa kanya. Sariwa pa pero maingay nga lang. Seryosong sambit ni Clev habang makabuluhang nakatingin sa kanyang kinakabahan na assistant. Boss, wala namang ganyanan. Napairap na lang siya nang bigla na lang itong kumaripas ng takbo. Sir, ano pong putahe ang pinagsasasabi ninyo? Tanong ng kanyang katiwala. Nagbibiro lang ako. Alagaan niyo sila na mabuti. Tipid nitong sambit sa kanyang katiwala at pinatayang tawag. Marahan siyang tumayo at inayos ang kanyang sarili para sa pagpasok sa trabaho. Napangiti na lang siya habang pinagmamasdan ng kanyang sarili sa salamin, habang hindi pa rin maalis sa kanya ang misteryosong babae na yon. Ang babaeng nakalaban niya at ang babaeng nasa bar ay iisa. Ang tanging babae na umangkin sa kanya. Francesca. Marahang sambit niya sa pangalan ng dalaga habang mariin na nakatingin sa mga files na binigay ng kanyang assistant tungkol sa pagkatao nito. You will be mine. Not now, but soon. Ang aga mo para bukas ha? Lihim na napairap si Francesca sa sarkastikong bungad ng kanyang superior. Mga kabataan talaga ngayon. Mga matitigas ang ulo at kulang sa disiplina, kaya nawawala ng landas. Asik nito. Mga matatanda ngayon, mahilig makialam. Akala mo talaga kung alam nilang lahat. Bulong niya sa kanyang isipan. Bata, alam ko yan tumatakbo sa isipan mo.
Pinagsasabihan lang kita para sa ikabubuti mo rin. Kaya umayos ka kasi papahirapan kita ngayon bilang kapurusan mo sa pagtakas. Mahabang sermon ito. Kapwa sila napatigil nang biglang magsalita ang head speaker sa buong ospital. Calling for Dr. Francesca Acosta, intern of Physical Therapy Department. Go to the director's office now. Nagpaalam muna si Francesca kay Dr. Hernandez at saka sumakay ng elevator para pumunta sa director's office. Kumatok muna siya bago pumasok. Come in. Isang pamilyar na boses ang sumagot. Sa pagbukas ng pinto ay bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na naka-wheelchair kasama ang mag-amang balagtas na masayang nagkukwentuhan, kaya lihim siyang napakuyom ng kamao. It's a pleasure to meet the famous fighter in the Dragon Club, Dr. Francesca Acosta, alias Tiger. Nakangising pagbati ng matandang lalaki sabay pagmustra sa upuan para umupo. Marahan siyang umupo sa tabi ni Cleve Balagtas. Nilingon niya muna ang binata at binulungan. Did you enjoy our hot night yesterday? Napangisi na lang si Francesca nang mapansin ang pamumula ng tenga nito. Shut up. Bulong nito pabalik. Napatigil ang dalawa nang tumikim ang matanda at gumisi. Mamaya nyo na ipagpatuloy ang moment nyo. Masungit na sabat naman ni Harry Balagtas. Siya si Sir Gilbert Imperial, ang may-ari ng Dragon Fight Club. Nakita niya ang husay niyong dalawa sa pakikipaglaban. Kaya gusto niya kayong kunin bilang personal doctors niya at bodyguard. Lihim na napataas ng kilay si Francesca at mariing napapisil sa kanyang daliri para ibuhos ang panggigigil. Maasahan niyo po ako dyan, Ninong. Makakaasa kayo na pananatilihin ko kayong malusog at ligtas sa kahit anumang panganib. Masiglang sambit ni Cleve sa matanda. May I ask how much the salary is? Malamig na tanong ni Francesca sa matanda na siyang kinatawa nito. 1 million per month. Tipid nitong sagot na may halong pagyayabang. I'm on in. Tipid na pagpayag ni Francesca. Here's your schedule. Seryosong sabit ni Harry at binigay sa dalawa ang schedule form ng matanda. Kapwang tumango ang dalawa bilang tugon. You can leave now, Dr. Acosta. Tumango naman si Francesca at nagpaalam. Akmang susunod na rin si Cleve nang pigilan siya ng kanyang ama. May pupuntahan tayo. Tahimik na naglalakad si Francesca papunta sa kanyang department nang makarinig siya ng isang pagtatalo. Sinundan niya ang ingay na yon hanggang sa napadpad na lang siya sa isang hindi pamilyar na kwarto sa ospital. Napakunot na lang ang kanyang noo dahil sa sobrang pagtataka. Dahil ngayon lang niya nakita na may ganito palang lugar sa ospital na ito. Kailan natin sasabihin kay Francesca ang lahat, Flamara? Mariin na tanong ni Dr. Fernandez. Ang alin? Na ako ang ama niya. Gustong-gusto ko nang ipakilala ang sarili ko sa kanya. Gusto kong bumawi sa mga araw na nasayang. Puno ng emosyon na sambit ni Dr. Hernandez. Hindi pa ngayon pwede, Francisco. Alam mo kung anong dahilan. Asik nito. Hindi kita mapapatawad kapag nadamay siya sa gulo na pinasok mo. Ang dami mo ng kasalanan sa akin, Flamara. Ang paglilihim mo sa akin na buntis ka at pagtago mo sa akin na may anak pala tayo. Mariin na sambit ni Doc Fernandez. Nanginginig ang balikat ni Francesca sa kanyang mga narinig. Puno ng emosyon ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay pinaglalaruan siya. Napatigil ang dalawa sa pagtatalo nang may biglang sumabat. Hoy mga gonggong! Tigilan niyo nga yung LQ niyo! Baka tuluyan na ako matuluyan yan! Nanlaki ang mga mata ni Francesca nang may makita siyang pamilyar na muka. Walang iba kundi ang kanyang lola. Buhay si Lola! Hindi makapaniwalang bulong nito kaya dahil sa sobrang gulat ay nabitawan niya ang hawak niyang schedule form na siyang kinaagaw ng atensyon ng tatlo. Apo! Mangiyak-ngiyak na sambit ni Lola Susana habang nakatingin sa mga mata ni Francesca na puno ng galit, sakit at pangungulila. Marahan niyang nilapitan ng kanyang apo at binigyan ng mahigpit na yakap. Miss na kita! Marahan niyang inalis ang bisig ng kanyang lola sa kanyang balikad at puno ng pangungulila niya itong tiningnan. Buhay kayo! Pinaglaruan niyo ako! Alam niyo ba ang hirap na dinanas ko sa pagluluksa sa pagkamatay ng pinakamamahal kong lola na akala ko'y patay na? Ang hirap na sa tuwing gigising ako ay wala kayo sa aking tabi. Wala nang magluluto at magbibigay ng advice sa akin. Miss na miss ko na rin ang niluluto niyong sinigang na bangus na siyang paborito ko. Pero niloko niyo ako. Iniwan niyo ako. Kagaya rin kayo ni Mama.
Pinabayaan niyo ako! Apo, hindi totoo yan. Hindi kita iniwanan. Lagi ako nakasubaybay sa paglaki mo. Pero kailangan lang talagang lumayo ni Lola para sa kaligtasan mo. Puno ng pagsisisi na paliwanag nito. Napakunot na lang ng noo si Francesca nang may biglang pumasok na 2 taong hindi inaasahan. Sorry we're late. Tipid na sambit ni Harry. Pasensya na, late din ako. Kasi ba naman ang dami ng request ng matandang hukluban na yun? Naiinis na paliwanag ni Cleve. Hi, Miss Beautiful. Nakangiting pagbati naman ito kay Francesca. Marahan niyang inilayo ang kanyang lola sa 2 tao na kararating lang. Sinasabi ko na nga ba, magkakasabot kay sa pagsalakay sa bahay namin 10 years ago. Mariin na bintang ni Francesca habang pinapasadahan ng tingin sina Flamara, Doc Fernandez, Dr. Cleve at Doc Harry. Ang harsh mo naman sa akin, Miss Beautiful. Pagkatapos ng lahat-lahat. Madramang sambit ni Cleve at ngumuso. Kung wala kang sasabihin na matino, itiko mo yung bibig mo, kundi puputulin ko yung kaligayahan mo. Agad namang napaatras si Cleve at marahang tinakpan ang kanyang ibaba. Anak, ani ni Flamara. Hindi ka naging mabuting ina, pero sana naman naging mabuti kang anak. Ang kapal na mukha mong makipagsabwatan kay Harry Balagtas na siyang lumusob ng bahay namin. Mariin na sumbat ni Francesca kay Flamara. At ikaw naman, ang kapal na mukha mo na pangaralan ako. Wala ka namang naging ambag sa buhay ko ah. Mariin na sumbat ni Francesca kay Francisco nang siyang ikinaiwas nito ng tingin. Apo, tama na yan. Wala silang kasalanan. Planado ang lahat. Awat naman ng Lola Susana. Naaalala mo ba nung may lumusob na armado sa bahay? Aware ako na pupunta sila ng mga oras na yun. Kaya pinaalis agad kita para hindi ka madamay. Kaya bago ko buksan ng pinto ay ginawa ko na ang kailangang gawin. Naglagay ako ng peking dugo sa katawan ko at nagsuot ng bulletproof vest para hindi tablan ng bala. Paliwanag ni Lola Susana. Pero Lola, chinek ko ang pulso nyo. Hindi na to tumitibok. Nalilitong sambit ni Francesca. Dahil tinurukan ko siya ng gamot na maaaring magpahinto ng pagtibok ng puso sa loob ng 2 oras. Sabat ni Harry. Anong sabi mo? Mamamatay tao ka talaga. Napakadelikado nun para sa lola ko. Naturingan ka pa namang doktor. Puno ng galit na sambit ni Francesca at kinuwelyohan si Doc Harry. Honey ko, chill ka lang. Masyado ka mainit eh. Hayaan mo, sa kama natin papainitin yan. Pag-aawat naman ni Cleve. Tumahimik ka! Kung ayaw mong bangasan ko yung pagmumukha mo na mahiram ka sa nakauri mong unggoy. Singhal ni Francesca kay Cleve nang siyang ikinanguso nito. Ang gwapo ko namang unggoy. Akmang kukutusan niya si Cleve nang magsalita si Flamara. Francesca, makinig ka muna. Sambit ni Flamara na siyang kinataas ng kaliwang kilay ng dalaga. Kaya kita pinigilan na magluksa sa bangkay ng lola mo dahil kailangan namin siyang i-revive para magising siya. Mahinahon na sambit nito. Marahan na tinapik ni Lola Susana ang balikat ni Francesca bago magsalita. Apo, nasangkot kasi ang mama mo sa isang kaguluhan. Gaya mo ay sumali rin siya sa Dragon Fight Club para kumita para sa kolehiyo niya sa medicine. Hindi ko kasi kaya ang tuition na yon at palagi akong kinakapos. Hanggang sa nadiskubre siya ng Gilbert na yon. Dahil may angking galing sa pakikipaglaban ng mama ay hinar siya nito bilang bodyguard at personal doctor. Sa una maayos naman ang trabaho niya at malaki ang sahod. Pero hindi nagtagal ay inutusan siya nito na gumawa ng mga iligal na gawain gaya ng pagpatay. Hindi sumunod ang mama mo kaya pinagbantaan siya na papatayin nito ang mga taong malapit sa kanya. Dahil sa takot ng nanay mo ay lumayo siya sa atin. Gaya nga ng sabi ko sa iyo noon, lahat ng bagay ay may dahilan kaya nangyayari to sa atin. Mahabang paliwanag ni Lola Susana na siyang kinatulala ni Francesca. Hindi niya pa rin masiyangin ang mga sinabi nito. Marahas na napabuntong hininga si Francesca bago magsalita. Paano naman napasali yan si Harry Balagtas na yan sa isyong to? Isa siyang secret agent. Akala ko nga isa siya sa mga alagad ng matandang yun dahil masyado silang close. Pero nung panahon na papatay na ako ng walang hiyang matanda na yun ay niligtas niya ako. Paliwanag ng kanyang ina.
He's just like my knight in shining armor that time. Nakangising sambit nito at mamula-mula ang pisngi. Kung alam ko lang nasa panganib ka, ako ang magliligtas sa'yo at hindi ang gago na yan. Tigilan mo nga yan. Hindi ka na teenager para kiligin. Gurang ka na. Naiinis na sambat ni Francisco na siyang kinairap ni Flamara. Napairap na lang din si Francesca dahil sa kalandian ng dalawa niyang magulang at lumingon sa taong tumikim. She's right. I'm a secret agent. Nag-undercover ako bilang isang mahirap na med student para makakuha ng atensyon nila. Mailap kasi ang matandang yun, kaya kailangan ko talaga magpapansin. Gaya mo ay sumali rin ako sa mga laban niya sa Dragon Club. Inutusan niya rin akong pumatay, pero gaya ng ginawa ko sa lola mo, ipinalabas ko na pinatay ko sila para hindi makumpirmiso ang undercover ko. Kaya hinayaan ko na isipin ng matandang yun na kontrolado niya ako. Nahawak niya ako sa leeg. Pero gusto kong humingi ng tawad sa iyo dahil kung maaga ko lang na natugis ang illegal na fight club na yun, ay hindi sana madadamay ang lola mo. Seryosong sambit ni Dr. Harry. Malaki bang sindikato yan? Bakit hindi niyo mahuli-huli? Meron tuloy inosenteng pamilyang nagkakawalay. Paninisi ni Francesca. Oo, malaki sila. Bukod sa illegal fight club, ay meron din silang malaking grupo na pinangalanan na Phoenix Gang. Walang awang pumatay ang grupong yun at pumapatay sila para sa pera. Kaya dapat na silang mahuli sa lalong madaling panahon. Paliwanag ni Dr. Harry. Walang emosyon na tumango si Francesca at akmang maglalakad na papalayo nang pigilan siya ng kanyang lola. Apo, saan ka pupunta? Puno ng pag-aalala nitong sambit. Gusto ko lang po munang makapag-isip-isip dahil sa lahat ng nalaman ko. Malamig na sambit ni Francesca. Apo, gusto ko lang sabihin na hindi ko gustong maiwanan ka. Alam na kasi ng matandang yun na ako ang nanay ni Flamara at plano niya akong gamitin laban sa nanay mo. Pero hindi niya alam na may anak ito kaya lumayo ko para hindi ka na madamay. Puno ng emosyon na paliwanag ni Lola Susana. Naiintindihan ko, Lola. Pero gusto ko munang makapag-isa. Tipid nitong sagot. Naalala mo ba si Cleve, Apo? Siya yung kababata mo dati at kapitbahay mo pa. Di ba sabi mo, crush mo siya noon? Inosenteng sambit ni Lola Susana. Ikaw may lihim ka palang pagnanasa sa akin. Mapangasar na sambit ni Cleve nang siyang ikinairap ni Francesca. Malabo kasi ang mata ko noon at ngayong malinaw na. Malinaw ko na nakikita kung gaano kakapangit. Mataray na sambit nito. Ninisihan lang siya ng binata bago magsalita. Ako ba? Hindi mo ba ako tatanungin? Pakikisabat ni Cleve sabay kindat kay Francesca. Hindi na. Alam ko na isa ka lang namang alalay sa grupo na yan. Walang emosyon na sagot nito at naglalakad na papalayo. Masaya ako na naprotektahan kita kahit pali lang. My first love. Masayang sambit niya sa kanyang isipan. Napanguso na lang ni Cleve nang maalala niya na tinawag siya ng alalay ng dalaga. Grabe siya. Pasalamat ka, mahal kita. Anong sabi mo? Mariin na sambit ni Dr. Hernandez. Wala po, Dok. Sabi ko, mahal ang bigas. Nauutal na sambit ni Cleve at biglang kinabahan sa masasamang tingin ng ama ni Francesca. Sa kabilang banda ay nagwawala ngayon si Gilbert Imperial dahil sa pag-rate ng mga agent sa branch ng Dragon Fight Club niya. Dagdag pa ang maraming tauhan na nalagas kaya humihina ang kanyang mekanismo. May traidor! May traidor! Nababaliw na sigaw ng matanda habang nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa CCTV nang makita ang dalawang mag-amang balagtas na kasama ng mga agent. Gary! Tawag niya sa tapat niyang katiwala. Boss, may pag-uutos po kayo? Humahangos nitong sambit. Gawin niyo na! Makabuluhan nitong sambit. Yung plan B po ba? Tanong ni Gary. Oo, dalhin niyo siya sa akin ng buhay. Ariglado po! Magalang nitong sagot at may tinawagan. Ngayon na. Walang emosyon na naglalakad si Francesca pauwi ng kanyang apartment. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na may taong kanina pang sumusunod sa kanya, pero hinayaan niya lang ito na sumunod. Sumama ka sa amin! Mariing hinila ng mga armadong kalalakihan si Francesca papasok sa itim na van at ipiniringan. Mariin rin na tinalian ng kanyang kamay para masigurado na hindi siya makakatakas. Hindi siya pumalag at pinakiramdaman ng paligid. Nandito na tayo!
Marahas siyang hinila ng mga armadong lalaki sa isang abandonadong bodega at persahang pinaluhod. Alisin niyo ang piring niyan. Utos nito. Napakurap-kurap na lang si Francesca sa pamilyar na mukha na nakaupo sa kanyang harapan. Ang punot dulo ng lahat. Nagkita ulit tayo, bata. Tanda mo pa ako? Nakangising sambit ni Gilbert. Siyempre naman, hindi ko makakalimutan ang demonyo na sumira sa buhay ng aking pamilya. Mariin na sambit ni Francesca. Malademonyong tumawa lang ang matanda bago magsalita. Anak ka talaga ni Flames. Pareho kayo ng tabas ng dila. Marahas na hinawakan ni Gilbert ang baba ni Francesca at Mariin na itinangala. Ganyan pa rin ang tabas ng dila mo kapag pinutol ko na yan. Muli itong tumawa na tila nasisiraan na ng bait. Ano kaya magiging reaksyon ni Flamara kapag pinadala ko sa kanya ang dila ng kanyang anak? Nakangisi nitong sambit. Ayan ba palagi mong ginagawa sa mga biktima mo? Tanong ni Francesca. Mamamatay ka na ngayon. Siguro naman deserve mo na malaman ng katotohanan para may souvenir ka sa impyerno. Nakangising sambit ni Gilbert at muli itong tumawa ng malakas. Oo, tama ka. Marami na ako napatay. Alam mo ba, bago ko sila pinapatay, tinitikman ko muna sila. Sayang eh. Lalaki rin naman ako at may pangangailangan din. Napangiwi na lang si Francesca at nandidiri itong tiningnan. Oh dear, huwag mo kong titingnan ng ganyan. Ginagawa ko yun para naman swak na swak ang kita. Kumita na nga ako sa pagbabayad nila para pumatay. Nag-enjoy pa ako. Kaya kadalasan ay puro babaeng tinatanggap ko mula sa mga client ko. Isa kang psycho! Psycho! Malakas na sigaw ni Francesca sa mukha ng matanda at dinuruan ito. Delicious! Nababaliw nitong sambit at tinikpan pa ang laway na dinura niya sa kanyang mukha. Don't worry dear. Pakikinabangan ko muna ang katawan mo bago patayin. Saktong-sakto. Mukhang sariwa ka pa naman. Hindi ko inahayaang mangyari. Akin lang siya. Malakas na sigaw ni Cleve at pinaulanan ng bala ang matanda. Boss! May mga parak! Sigaw ng isa sa mga tauhan ni Gilbert. Napaigtad si Francesca nang hilain siya ng matanda at tinutukan ng patalim sa leeg nito. Gilbert Imperial! Napapaligiran na namin ang iyong kuta. Sumuko ka na at bitawan mong hostage. Mariin na sambit ni Harry na siyang tumatayong leader ng agent. Isa kang traidor. Pagkatapos kitang pag-aralin, ito lang isusukli mo. Matigas na sumbat nito habang nanginginig na tinutok ang patalim kay Francesca. Buong lakas niya siniko ang sikmura ng matanda at mariing inapakan ang paa nito, kaya medyo lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanya. Ginamit niya ang pagkakataon na pilipitin ang kamay nito, kaya malaya niyang naagaw rito ang kutsilyo at malakas itong binalibag. Damn you bitch! I will kill you! Pilit pa rin itong nagpupumiglas nang pusasan siya ng mga agent sa likuran. Sa sobrang tanda mo na ata, nakalimutan mo na nagkamali ka ng tao na hinostage. Mariin na sambit ni Francesca. Makalipas ang isang taon ay tuluyan nang nabulok sa kulungan si Gilbert Imperial, ang leader ng notorious gang sa bansa. Tuluyan nang natahimik ang buhay ni Francesca at nagkapatawaran na rin sila ng kanyang mga magulang at ni Lola. Anak, huwag kang magpapagutom ha. Ipinag-bake kita ng chocolate cake. Masarap yan. Malambing na sambit ni Flamara habang inaayos ang snack box nito. Chocolate cake! Chocolate cake! Pang-uyam naman na sambit ni Lola Susana. Naturingan kang doktor. Puro matamis ang pinapakain mo sa bata. Hindi naman nakakabusog yan. Sermon nito. Lola, low calories naman yung cake. At hindi yan masyado matamis kasi may sugar-free ang mga ingredients na nilagay ko dyan. Pag-apila naman ni Flamara. Sus! Sinigang na bangus pa rin ang the best. Di ba apo? Malambing na sambit ni Lola at inalalayan sa baunan si Francesca ang bagong luto niyang sinigang na bangus. Kakainin ko po rin pareho. Don't worry po. Nakangiti na sambit ni Francesca at marahan na hinalikan sila sa pisngi sa isa. Ako wala. Nakanguso na sambit ni Dr. Hernandez. Siyempre ikaw, Papa. Marahan na hinalikan niya ang pisngi ng kanyang ama na siyang ikinangiti nito. Good luck sa first day mo as resident doctor sa National Intelligence Coordinating Agency. Pagbutihan mo ang pagtatrabaho mo ron.
Lalo na't puro sugatan na agent ang gagamutin mo dun. Mga hindi ordinaryong sugat at huwag mong kakalimutan ang tinuro ko sa'yo. Mahabang sermon ni Francisco sa kanyang anak. Opo, tatandaan ko po yon. Magiging mabuting doktor ako kahit anong mangyari. Walang dapat na pinipiling pasyente at dapat pantay-pantay sa paggagamot. Kriminal man o kaaway. Nakangiting sambit ni Francesca. That's my daughter. Basta, sabihan mo ako kung kinukulot ka ng gagong yun. Ako nang bahala sa isang yun. Dapat dumaan muna siya sa akin bago kanya makuha. Istrikto nitong sambit. Napabuntong hininga lang si Francesca. Kung alam mo lang pa, may nangyari na sa amin ng siraulo na yon. Bulong niya sa kanyang isipan at hindi niya maiwasan na mamula sa tuwing naaalala kung gaano siya ka-wild nung araw na yun. Tama na yan, wag mong pansinin yung tatay mo. Lumarga ka na at baka malate ka pa. Bitter lang yan dahil hindi yan nakaisa sa nanay mo. Nakangising sambit ni Lola Susana. Ma! Apila nila. Napailing na lang si Francesca sa namumula niyang mga magulang dahil sa kahihiyan at lumarga na. Mabilis siyang nakarating sa trabaho dahil hindi masyadong traffic. Sa pagpasok pa lang niya ay bumungad sa kanya ang puro sugatang mga pasyente at karamihan sa kanila ay may tama ng baril. Agad niya yung inasikaso at inuna niya ang mga pasyente na kritikal ang kalagayan. Matapos ng mahabang operasyon ay lumabas na siya ng operation room at bumungad sa kanya si Cleve na nakasuot ng uniforme na pang-agent habang may hawak na bulaklak. It's been a while, Miss Beautiful. Inirapan niya lang ito at akmang lalampasan nang magsalita muli ito. Paano ba yan? Palagi na kitang makikita ngayon. Mapang-asar nitong sambit. Nakakasuka na nga na makita ako ang mukhang unggoy mong muka eh. Nayayamot na sambit ni Francesca at umirap. Pero ang mukhang unggoy na to ang siyang inungulan mo nung gabi na yun. Mapanuksong sambit ni Cleve at hinintata ng dalaga. Shut up kung ayaw mong pilipitin ko yung dila mo. Napipiko na sambit ni Francesca bago itago ang pamumula ng kanyang pisngi. Nanlaki ang mga mata ni Francesca nang hinapit ni Cleve ang kanyang bewang papalapit. Ngayong malapit ka na sa akin, sisiguraduhin ko na wala ka ng kawala. My cold-hearted doctor. May enemy. May future. Mahinang bulong nito. Walang araw na hindi kinulit ni Cleve balagtas si Francesca. Hindi niya ito tinigilan hanggang hindi niya nakukuha ang matamis nitong oo. Can you be my girlfriend? Puno ng emosyon na sambit ni Cleve habang madamdamin na nakaluhod sa harapan ng dalaga na may hawak na singsing. Paano kung sabihin kong hindi? Mataray na sagot ni Francesca. Eh di gagawin ko na sasabihin mo. Oo. Nakangising sambit ni Cleve at mariing hinapit ang bewang ng dalaga papalapit sa kanya. Lumayo ka nga sa akin! Naiilang na sambit ni Francesca dahil sobrang lapit kasi ng mukha ni Cleve sa kanyang mukha. Oo o hindi. Mas lalo pang nilapit ni Cleve ang mukha sa dalaga at isang hibla na lang ay malapit nang magdampi ang kanilang mga labi. Oo na! Mahal na kita! Wala sa sariling sambit ni Francesca at napatakip sa kanyang muka dahil sa sobrang kahihiyan. Mahal na mahal kita, kahit pa na palagi mong binabangasan ang mukha ko. Malambing na sambit ni Cleve. I love you, the son of my enemy. Nakangiting sambit ni Francesca at hinagka ng binata. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Doctor's Sweet Revenge. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!